Good day mga ka-backyard, welcome back to JBM Aquayard. Magandang umaga mga ka-backyard. Unang-una sa lahat, gusto ko muna kayong batiin ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. So ayun na nga, malapit nang matapos ang 2020 at magsisimula na tayo ng 2021. So kung ako ay tatanungin nyo kung nasan ako ngayon, so ito yung aking magiging bagong project ngayong taong 2021. Ito na yung aking gapi farming. So intended dito talaga para sa gapi farming. Ayan, makikita nyo. At ngayon ay itutur ko kayo dito sa ating ginagawang bagong gapi farm. Okay mga ka-backyard, at nandito tayo ngayon sa aking panibagong gapi farm. Ito ay naglalaman ng 38 na mga pond. Hindi pa tapos yung iba. Actually ito ay kayang lagyan ng mga 60 piraso ng mga pond na malalaki. So kung makikita nyo doon banda sa dulo, ayan, meron pang hindi nalalagyan ng mga laminated sack, pero dito nakapag-start na kami maglagay ng mga laminated sack at may mga tubig na rin yan. So kung tatanungin nyo ang mga materyales, mamaya i-detalye ko sa inyo kung ano yung mga materyales na ginamit dito. So dito naman sa itong area na to, na malawak na to, magkakaroon din dyan ng isang pahilera ng mga succulent pond. So ito ay maglalaman din ng mga siguro mga 17 to 18 pieces na mga pond na mas mahaba. Then dito naman sa area na to na bakante, ayan, makikita nyo may tubig na. Ang gagawin dito ay mud pond. So mud pond ang gagawin namin dito. So dito nahukayan na yan, napormahan na. Then ituturo ko sa inyo doon sa pinakadulo kung ano ba yung may hukay doon. Bali, ang mangyayari kasi dito, ito ay mud pond. Siyempre kailangan may drainage yan. So ito, pinagawan ko sa ngayon ng drainage. Yan. So ayan na yung magiging drainage nya. Okay. Palabas na yan dito sa bakod. Ayun. So ayun, palabas sa bakod dyan. So ang mangyayari dito tatakpan na namin ito. Itong parte na to. Ito yan. Then maglalagay na kami ng PVC doon para sa drainage na. So ito naman sa mga ginawang succulent pond na to, ang ginamit na materials dito, of course, yung ginamit namin na pinakamurang materials na matagal masira, itong mga kawayan. Ayan. So naipaliwanag ko naman sa inyo kung paano gumawa nito. Kung gusto nyo gumawa ng gantong mga succulent pond na gawa sa kawayan, meron tayong video tutorial kung paano gumawa nito. So ayan, hindi pa tapos. Doon banda sa dulo ay meron na. Okay. So ito ay meron ng mga tubig. Yan. Malaki yung cut ng mga pond dito kasi malaki yung lote. Kaya kung makikita nyo, malalaki yung mga pond niyan. At pare-pareho ng size yan. Etong dito sa mga gilid, pare-pareho sila ng size na intended talaga ito para sa grow out ng mga gapi. Actually dito naglagay na ako ng mga strain na gino-grow out ng mga gapi. Yan. Itong tatlong yan ay naglagay na ako ng strain. Dito naman sa gitna, ito ay doble ang laki. Kung makikita nyo, ayan, mahaba siya. Ayan. Mahaba yan. Hanggang doon yan sa dulo. Ito ay 14 piraso na mga succulent pond na gawa sa kawayan. Ayan. So ang intended din dito, ang purpose nito ay grow out pa rin. Hindi ko alam kung mag-grow out kami ng mga mollies, platies, goldfish, koi. So ito ay para doon. Then itong sa mga gilid naman, ito ay para sa mga gapi grow out. Okay, ngayong umaga mga ka-backyard, ipapaliwanag ko rin sa inyo kung paano yung drainage system na ginamit ko dito. Ay ito ay sa palagay ko ito ay bago sa lahat at wala pa akong nakikita na gumamit ng gantong klase ng drainage system. So ako ay nagsumusubok at sa tingin ko ay magiging
effective naman ito. So banda pa ron malalaman natin kung gaano ka-epektibo yung aking own version ng drainage system para nga dito sa Gapi farming. So ito ipapaliwanag ko sa inyo. Okay mga ka-backyard, ito yung drainage system na dinedevelop ko pa sa ngayon at ipapakinabangan nating lahat itong gantong klase ng drainage system dahil para na siyang naging semi-automatic. So wala ka nang dapat gawin sa gantong klase ng drainage system kundi ayan, buksan mo lang yung hose dito sa pinakasimula ng mga pan. Kung makikita mo rito, iisa lang yung butas, iisa lang yung drainage niyan. Ito na kasi yung source ng tubig. So ang nangyayari diyan, pag itong tubig na to ay pag napuno ang inlet na yon, inlet kung tawagin yan, papasok diyan yung tubig. Ngayon, pag pumasok diyan yung tubig, magkadugtong itong dalawang ito. Ito na ngayon yung outlet. Kung mapapansin nyo, itong inlet nandito sa isang pond, yung outlet naman nandito sa katabing pond. Ibig sabihin, pag pumasok dito ang tubig, lalabas dito. Ibig sabihin, pagka ito'y puno na, ang mangyayari, dito siya pupunta ang tubig. So magiging parang naka-series din siya, pero may sequence siya. So ibig sabihin, pag puno na ito, dito pupunta ang tubig. Mapupuno ito, itong outlet na to, meron din siyang inlet dito. So itong inlet na to, ganun din yan. Dito ulit papasok ang tubig. Pagka na-reach na niya yung level, maghahanap na nadaanan yung tubig. Dito na papasok yung tubig. Then lalabas na naman dito sa outlet nung kabilang pond. So ganun din dito. Pag ito ay puno na yung pinaka-outlet niya, ayan, papasok ulit dito yung tubig. Then lalabas uli siya rito. So ganun yung nagiging sequence ito. Tuloy-tuloy yung process niyan, magmula rito hanggang doon sa dulo na yon, hanggang dito sa may sakulin na to, itong pinakadulo. So kung tatanungin niyo naman bakit hanggang dito lang yung ginawa na sequence nung aking panibagong system na to, drainage system. So hanggang dito lang yan, ito. Ayan, hanggang dito lang siya magtatapos. Then may PVC pipe na yan dito sa ilalim. Ayan, ito. Hindi pa lang nalalagyan dito ng outlet. So magkakaroon pa ng outlet dyan. May PVC pipe na yan dito. So dito na yan papasok. So bakit ganun ba yung ginawa hanggang doon lang? Kasi yung susundin natin yung level ng lupa. Dapat mula doon mas mataas yon kesa rito kasi susundin natin yung flow ng tubig. So ang tubig naman ay sumusunod lang niya kung ano ang forma ng lupa mo. So kung doon mataas, ibig sabihin bababa rito yung tubig niya. Ayan, hanggang dito. So dito kasi hanggang dito yung pinakamababa, yung sumunod mataas na yan. So ibig sabihin hindi naaahon ng tubig dyan, hindi nagagana yung sequence pag dito naglagay pa tayo. So ang mangyayari na dito, yung pinakadulo doon na ulit manggagaling yung source ng tubig, pababa naman yan dito. Tapos then papasok dito hanggang palabas na doon sa aming ginagawang mud pond. So ganun din dito, sa pinakadulo noon meron ding source ng tubig, pababa rin yan dito hanggang dito sa may level na pababa. Then lalabas ulit doon sa aming mud pond. So mga ka-backyard, i-explain ko sa inyo kung paano ginawa ang aking panibagong water flow system. So ito, meron ako ngayong hawak na PVC pipe. Ganito yung in-install namin sa mga pond. So ipapakita ko sa inyo kung paano to na-install. Meron pa tayo doong mga pond na walang sakulin. So pero naka-install na yung mga gantong PVC pipe. So explain ko sa inyo kung paano pinapagana yung gantong klase ng water flow system. Ito yung pinaka source ng ating pond. Okay? Ito ay ilalagay natin dito. Sa gitna natin yan ilalagay. Yan. Kung mapapansin nyo, ito yung pond na yan. Ito yung kabila. Then dito nakalagay yung drainage pipe. Okay?
So ito ang tinatawag dito sa pinaka first row, ang tawag dito sa bakanting ito ay inlet. Ito yung outlet. Bakit siya tinawag na inlet and outlet? Kasi itong inlet na to, dito papasok yung tubig pag napuno na siya. So meron pa siya ditong nakalagay na PVC. So para detalyado, kukuha tayo ng PVC. Okay, may niready ako ditong dalawang PVC pipe. Ayan. Kung mapapansin nyo, isang maliit, isang maikli at isang mahaba. So ano ba ang purpose ito? Itong mahabang ito ay gagamitin natin para sa inlet. So dito yung inlet niya sa pinaka first row. So nandito nanggagaling yung source ng tubig. Ayan. So ikakabit lang natin yan dyan. Itong mahabang PVC pipe na to. Then yung maliit naman ay para sa outlet natin. Ayan. Okay. So ganyan ang mangyayari sa kanya pagka na-install na natin yung succulent pan. Ayan. So ganito na yung mangyayari sa kanya. So bakit ang inlet ay kailangan mahaba at ang outlet ay kailangan maikli? Kasi dito sa inlet, andito yung kokontrolin natin kung gaano kataas yung level ng tubig. Ayan. Depende sa inyo kung gusto nyo mababa lang yung level ng tubig, pwede nyo babaan yung inyong inlet na PVC pipe. Kung gusto nyo medyo mas mataas, mas malalim yung tubig, pwede nyo yung taasa. Kasi dito papasok yung tubig once na napuno na yan, na-reach na nung pad na to yung level ng tubig dito. At continuous yung flow nyo ng source ng tubig dito. Depende sa inyo kung gripo o drum. So bahala na kayo basta't meron kayong source ng tubig na papasok dito sa first row ng inyong pond. Ayan, pagka na-reach na niya yung level, papasok na dito yung tubig. Then yan, dediretso na yan dyan. Maghahanap kasi ng dadaanan ng tubig. Then dito na siya lalabas. Pag ito namang outlet, tinaasan nyo yan ng kapareho nito. Ang tendency niyan, hindi gagana yung water flow niya kasi pagka mataas ito, ibig sabihin mapupuno lang na mapupuno yung pan nyo. So pag puno na yan, aapaw lang yung pan niyo. Kaya importante na mababa ito para pagka pumasok na dito yung tubig, lalabas agad yung dito. So immediately mapupuno na agad ito. So ganun din dito sa mga naka-install na to. Ayan yung inlet naman ng panibagong pan niyo. So ganun din yung size ng PVC ay mataas din. So depende sa inyo kung gaano kataas yung gusto nyong level ng tubig o gaano kababa, ganun magiging size ng inyong inlet. Then yung outlet nyo, pare-pareho lang ng size na ganito. Ganito lang kalaki. Okay? So kung matatanong nyo naman bakit yung aking mga inlet at outlet ay merong mga net, nilagyan ng net dito. Dahil ang alaga ko ay mga gapi. Pag ito ay open, kasi ito magkarugtong, ang mangyayari niya pag na-reach na yung level dito, pwedeng pumasok dito yung gapi, lalabas dito. Ibig sabihin, possible na mag-cross yung mga strain na inaalaga namin dito. Kaya nilalagyan na namin ng net para hindi sila pumasok, hindi sila makatawid dito sa kabilang pan. So, okay mga ka-backyard, so ganun ang panibagong water system na aking dinidevelop sa ngayon. At siguro sa mga susunod pang mga vlog natin ay papangalanan natin ang water flow system para meron kayong idea, pwede nyo gayahin yung gantong water flow system. Sa tingin ko naman ay nag-work na siya dahil nasimulan na natin doon sa mga meron ng succulent pan. So nagpo-flow na yung tubig doon. Ka-backyard, muli babatiin ko ulit kayo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. So magsama-sama ulit tayo sa mga susunod pang episode dito lang sa JBM Aquayard.